Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, bibigyan ko kayo ng tatlong dahilan kung bakit hindi nagiging recommended ang Facebook Reels or Facebook video mo. So, kung mapapansin natin, itong mga hindi umaaabot ng, yung mga video natin na hindi umaabot ng millions of views o thousands of views man lang, dahil dito sa tatlong reason ito. At tapusin mo tong video na to guys, sasabihin ko naman sa iyo or bibigyan kita ng 4 tips paano nga ba tataas ang inyong video views dito kay Facebook. So, tara, let's go. Number 1, mababa ang engagement or walang interaction dito sa ating mga pinopost ng mga content, specifically sa video. So, kung tayo ay gagawa ng content, make it sure na dapat, before natin siyang i-post, ito ba is magkakaroon ng healthy conversation doon sa ating comment section. Sabi dito, Facebook algorithm ang nagde-decide kung sino ang makakita ng video mo. At isa sa pinakamalaking factor ay ang engagement. Lalong-lalo na nga po sa pinakabagong monetization tools ngayon, yung content monetization. Kapag po mababa ang engagement, kahit million of views, mababa pa rin po yung revenue or yung ads is kokonti. So, ganun po talaga. Sabihin na natin bias si Facebook sa paglalagay ng ads. Ganun po talaga. Kaya pinapakita ni Facebook sa wider audience kasi nga nandun yung yung engagement sa specific content na yon. Kung walang masyadong likes, comment and share at walang watch time, hindi ito itutulak ng Facebook sa mas maraming tao. So, for example, kaka-upload mo pa lang ng inyong content or video. Pansin nyo guys, kapag tumagal yan ng ilang oras at kokonti pa rin yung mga nag-share or nagko-comment, hindi na siya ganong kabilis tumaas yung views. Dahil nga po, si Facebook is, alam naman natin, algorithm na yan, AI na po yung nagde-detect dyan kung ipupush ba yan or ipapakita yan sa wider audience. So, ganon. Ganon katindi yung, ngayon, yung tools na nasa Facebook, di ba? So, ano yung solusyon na pwede natin gawin dito para tumaas yung interaction? So, pwede tayong maglagay ng call to action. Itong yung CTA, or caption sa video natin. Like, for example, kapag natapos yung video na to, pwede ka mag-comment dyan sa comment section at pwede ka magtanong pag-usapan natin sa may comment section. Yun yung mga pwede nating i-add kapag po tayo ay gumagawa ng content. Pwede rin tayong gumamit ng mga captivating hooks, Unang 3 segundo ng video natin, dapat ma-hook na natin sila para mahikayat natin yung viewers na panoorin ito ng buo. So, yun. And last, syempre, huwag kalimutan ang trending sound effects or yung mga audio, na madalas gamitin sa mga viral video. So, make it sure na pumili po tayo ng mga no copyright sound effect or no copyright audio. Dahil alam naman natin, si Facebook, hindi naman sila nahuhuli sa pagbibigay sa atin ng mga tools. Like for example, dito nga sa pag-upload natin ng Reels, meron na tayong option para piliin yung royalty-free music kung tayo ay maglalagay ng mga music. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung makukuha natin. Pero pwede nyo may i-research. So, papakita ko na lang sa inyo sample niyan. Okay. So, number 2, bakit hindi nagiging recommended yung mga video natin? Hindi na-optimize ang video. Ano nga ba ibig sabihin nito? Kahit maganda ang content mo, kung hindi ito maayos sa mata ng Facebook algorithm, hindi pa rin ito i-recommend. Ano ibig sabihin nun? Mga karaniwang mali. Ito. Mababang resolution, malabo, blurred. Ayan, di ba? Walang tawag dito, walang enhancement, I suggest kung gagamit kayo ng mga camera, at kung i-export nyo to, after nyo ma-edit, piliin nyo yung 1080 pixel. Kasi nga, kapag po in-upload pa natin yung 1080 pixel, binababaan pa yan ng mga Facebook or ng isang platform. So, yun. So, isang reason yan kung bakit yung iba, hindi rin nare-recommend yung video dahil nga malabo or low quality. Mali yung aspect ratio. So, ano ba yung mga suggested aspect ratio? Ano nga ba yung aspect ratio? Ito po yung sukat ng video natin. Like for example, sa long form video, tulad na itong sa YouTube natin, ang sukat po nito ay 16:9. Kapag naman po sa mga short form video like sa Reels, 9:16, yung pataas. Yan, ano yun? 9:16 aspect ratio.
So, yun, mas okay. Pag-aralan nyo yung aspect ratio dahil isa rin po yan na nagpapataas po ng recommendation ng ating mga content. Walang engaging caption or hashtag. Yun, sa mga nakuha natin na information, mas sinasuggest si Facebook or tumataas yung visibility ng ating content kapag po nilagyan natin ng captivating or compelling caption or title. Hindi po yung clickbait na title. So, iba po yung compelling title or captivating title sa clickbait. So, yun po dapat yung focus natin. And lagyan nyo din guys ng hashtag. I suggest kung maglalagay kayo ng hashtag, 3 or 4 hashtag lang. Huwag po kayo maglagay ng marami. Kasi nga, nalilito na yung algorithm kung ano nga ba yung video mo na to. Diba? Dapat kung maglalagay ka ng hashtag, that related din so video mo na yon. So, ano yung mga solusyon para ma-optimize natin yung video? So, number 1, gumamit ng high quality video at audio. So, ito po yung gamit ko. Ayan, mag-invest kayo guys dito kung sumahod na kayo sa Facebook sa mga audio quality na i-eliminate yung mga wind sound, 'di ba? Habang nagsasalita kayo sa labas or sa loob ng kwarto niyo, may electric fan. So, mas okay po kung wala mga disturbing sound. Sa video naman, I suggest nga, gumamit kayo ng malinaw na camera, yung kaya yung 1080 pixel. Mas okay yun. And number 2, maglagay ng relevant hashtag. Ayan, mga trending, viral, hashtag Reels Philippines, yung mga ganon. Okay, syempre, hindi rin mawawala dito, i-edit ang video para hindi boring, di ba? Gamitin ng yung cuts, yung text overlay at effects. So, yan. Medyo, ito yung mga pro tips na yun, Gumamit kayo ng mga application like CapCut, yan, yung mga suggested apps wherein na enhance yung skill nyo sa editing. So, ito yung huli na dahilan kung bakit nga ba hindi tayo nagiging recommended or yung mga video natin. Lumalabag tayo sa Facebook policy or copyright issue. Ayan, di ba? So, ito yung mga nare-receive natin ng mga violation. Minsan, hindi mo alam na may nagawa na pala tayo mga violation or kaya hindi na tayo recommended ni Facebook, di ba? Kaya automatic takedown yung video mo kasi nga labag siya sa community standard or mga policy. So, ito yung mga karaniwang sanhi. Number 1, gumamit ng mga copyrighted music na walang tamang credits. Ito nga guys, kung sa tingin mo is monetize na kayo, I suggest royalty-free music yung gamitin nyo. Kahit po mag-million of views yan dahil trending yung audio na ginamit mo, yun nga lang kung copyrighted yon, nagkakaroon po ng tinatawag na shared revenue. Mas mataas po yung kita ng may-ari ng music compared dito sa creator. So, yun. I suggest gamit kayo ng mga royalty-free music. Meron po yan sa Creator Studio ng Facebook. So, yun. Sa mga susunod, isi-share ko pa yan paano nga ba gamitin yung mga ganyan. Number 2, ito, nire-reuse yung content o reposted videos ng mga ibang creator. So, ito nga isa din sa mga nagagawa natin before. At patuloy naman, na pag po mga unoriginal yung pinopost natin, automatic po yan, talagang copyright ng mare-receive natin kapag na-report yung ating videos. So, number 3, content na may misleading or clickbait or policy violation. Kaya po, hindi tayo nalilimit sa pagkakaroon ng mga violation or mga copyright issue. So, yun po yung mga ginagawa natin. So, ano naman yung solution natin dito? Gumamit ng mga licensed music, Ito nga yung royalty-free music sa sound collection sa Facebook. Pwede rin po nating siguraduhin na original or unique yung video mo. Katulad po sa CapCut, or sa Facebook Reels. Bago po natin i-upload to, meron po yung copyright checker na tinatawag. Kung saan, medyo matagal nga lang yung pag-upload kasi ina-analyze pa yung video nyo na itong video nyo is safe for copyright, 'di ba? So siya, monetize yun kapag walang na-detect na copyright issue. Ito pa pinaka-importante, hindi natin binabasa or chine-check yung mga community guidelines, para maiwasan natin ma-flag or magkaroon ng violation. So, yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng copyright issue. So, yun yung tatlo. Again, ulitin natin. Number 1, ito nga yung mababa yung engagement. Kaya po hindi tayo nare-recommend yung mga video natin. Number 2, hindi na-optimize yung video. Hindi po na-edit, di ba? Mali po yung mga paglalagay ng hashtag. Paglabag sa mga policy or sa copyright.
So, ito naman yung pinaka-best highlight ng video natin. And dito, ito yung mare-recommend ko para ma-suggest naman yung video natin. Number 1, gumawa ng engaging at original content. So, yan. Ito yung mga original content natin. Di ba? Sample, dahil ko na ako nakikita, yung may mga, tawag dito, may mga commentary. Yun nga lang, boses lang nila. Mas okay, guys, kung lalabas kayo sa camera or talagang kayo mismo yung mag-explain, no? Yung mga ganon. Or lagyan nyo yung mga editing, mga enhancement. Make sure, original po talaga dapat. At meron namang iba talaga dito kay Facebook na kahit unoriginal, nakakaligtas. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan din natin gawin. So, ayun. So, may risk po talaga kapag unoriginal content. Ibig sabihin, pwede ma-flag or pwede magkaroon talaga ng violation. So, gumamit ng tamang hashtag at trending music. Yun yung number 2. Number 3, kung meron kayong time at meron kayong tawag dito, may mga nagko-comment, no? Pwede kayong mag-comment din, replyan niyo sila. Pero kung hindi naman talaga kayo ng oras, pwede naman kayo mag-hire ng admin sa mga page or profile nyo para sila naman yung sasagot sa mga questions, sa mga tanong dun sa comment section. Pwede po yun. Okay? Number 4, eto, iwasan natin yung copyright issue, yung mga community violation. Automatic yan, guys, no? Kapag po paulit-ulit tayo nagkakaroon ng mga ganitong issue sa ating profile, nagiging not recommendable po yan. Kapag naging not recommendable, hindi na po magiging visible yung ating page sa wider audience. So, yun lang nakakalungkot, no? And sana may natutunan at kung nakatulong tong video na to, don't forget to subscribe naman dito sa ating YouTube channel at don't forget naman palike naman yung video natin at mag-comment po kayo dyan. Ita-try po natin lahat sagutin. Maraming salamat sa iyo again sa next video. Bye-bye!